Nadala ako sa aking pinsan kaya nauwi ito sa Dear Ate Vine. Magandang araw po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko po sa inyo ay tungkol sa akin at sa aking pinsan. Alam ko na maraming mag-bash sa akin dito. Pero tao lang po ako, nagkakamali din po. Sana po ay matapos nyo ang kwento ko. Pakitago na lang po ako sa pangalang Ella, 19 years old. At ang pinsan ko kasi Dennis ay 22 years old. Noong mga bata pa kami ni Den, palagi ko na siyang kalaro. Magkapit-bahay lang kasi kami. Minsan nasa kanila ako. Minsan naman nasa amin siya. Noong nag-abroad ang mama niya, kapatid ni mama, lumipat na sila ng bahay. Sa Manila na siya tumira kasama ng papa niya. At ang bahay nila ay si mama na ang namahala. Pinauupahan nila ito at si mama ang naniningil. Nagkahiwalay pala kami pagka-graduate niya ng elementarya, kaya marami na kaming pinagdaan ng dalawa. Kaya sa pag-alis ng pinsan ko nalungkot ako. Pakiramdam ko nawalan na ako ng kakampi. Nawalan na ako ng masasandalan. Parang nawalan ako ng kuya na pagsusumbungan ko. Nag-iisang anak lang kasi ako. Pero siya may bunsong kapatid pa. Noong lumipat sila sa Manila, unti-unti nang nawala ang communication naming dalawa. Noong high school na ako, nagkaroon na ako ng boyfriend. At naging masaya ako sa high school life ko. Paiba-iba ako ng boyfriend. Hindi ko alam kung bakit. May hinahanap ako na hindi ko makita. Pero lahat ng boyfriend ko ay may... Ganun pa man iniingatan ko ang aking sarili. Hanggang ako ay nakagraduate na ng high school at may bagong boyfriend na muli. Ramdam ko na mahal ako ng BF ko at mahal ko rin naman siya. Parehas kaming nasa first year college. Fast forward. Bakasyon na namin. Ang boyfriend ko ay nagbakasyon din sa kanyang mga lolo at lola kasama ang mama niya. Ako ay dito lang sa amin. Isang araw biglang may bumisita sa amin. Dumating si Dennis, ang pinsan ko na matagal ko nang hindi nakikita. Matangkad, maputi, gwapo. Magkaiba ang kulay namin. Dahil ako ay morena, pero makipagmamalaki ko ang ganda ko at ganda ng aking pangangatawan. Dennis, ikaw na ba yan? Grabe ang gwapo mo na ngayon Malakas kong wika. Ikaw din Ella, ang ganda mo na ngayon. Hindi ka nauhugin noong iniwan ko sabay tawa pa ni Den. Wow, hanep, ang sexy mo. Siguro marami ka nang napaiyak na lalaki Ella? Tugon niyang muli. Hay nako, sinabi mo pa Den, correct ka dyan. Tara na at pumasok ka na sa bahay. At para makapagkwentuhan tayo ng marami. Pagkatapos mag-asikaso ni Den sa mga gamit niya at pagkakain namin ng hapunan, kinausap muna siya ni Mama. Si Papa naman ay nasa abroad na nun. Pagdapit ng mga 9 PM saka pa lang kami nakapagkwentuhan ng maayos. Bumalik ang aming pagkabata, miss na miss ko siya talaga. Marami kaming napag-usapan at meron na rin siyang kasintahan sa Manila. Pagkatapos namin magkwentuhan, natulog na kami dahil kinabukasan ay pupunta kami sa beach, kung saan palagi kaming napunta noong mga bata pa kami. Nagdala kami ng tent para hindi na kami mag-rent ng cottage. Paglabas ko ng tent, nanlaki ang mga mata ni Dennis. Dahil nakasuot ako ng bikini outfit. Oh, bakit kung makatingin ka Parang nakakita ka ng artista, ako lang to, sabay tawa ni Den. Habang naliligo kami ni pinsan sa dagat, parang bumalik kami sa pagkabata. Kung nakayakap sa akin parang iba. Nakaramdam ako ng kuryente pero hindi ko lang iniintindi. Lalo na't lagi kong nararamdaman yung laga niya na dumidikit lagi sa akin. Pagkatapos naming maligo, nagstay na lang kami sa loob ng tent. Para kumain, magkantahan at nag-inuman kami. Hindi na namin namalayan na gabi na pala, marami na kaming napagkwentuhan. Hanggang sa nauwi na sa masela na usapan, palagi daw silang nagdo-remi ng GF niya at nakakailang daw sila. Sumusuko daw siya sa hilig, kaya nagbakasyon siya para ipahinga ang katawan ko. Kaya pala andito ka ngayon Dennis. Hindi ikaw ang dahilan. Alam mo na nung mga bata pa tayo, crush na talaga kita. Pero umiwas ako at sinadya na hindi na magparamdam sa'yo para hindi tayo magkasala. Pero ngayon na nakita kitang muli, parang mas lumalim ang nararamdaman ko sa'yo ngayon. Wika ni Den, nakulibog lang yan insan. Ilabas mo. Wika ko pa. Ewan ko, naguguluhan ako. Kasi ibang-iba ka na ngayon. Ang ganda-ganda mo. Tapos nakakapangakit ka pa. Muli niya akong tinitigan at yung kamay niya ay hinahaplos na siguro tinitignan niya ako kung papalag ako dahil hindi naman ako pumalag. Gumapang na ito kung saan-saan hanggang sa ipinasok na niya sa loob ng panty ko. Doon ay nilaro hanggang ng tubig ito dahil sa aking pagkilos na marapsa ay ng husto at ganun din ako. Pinaligaya namin ang aming mga sarili hanggang sa tuluyan na niyang pasukin ang kuweba ko at dahil may maipagmamalaki rin pala si Den sa magdamag namin sa loob ng tent. Kinabukasan, umuwi na kami sa bahay. Akala ko matatapos na ang aming at isa,
Ngunit sa tuwing natutulog na si Mama, ay pumupunta ako sa kwarto ni Den para doon kami Halos araw-araw itong nagaganap sa amin kahit saan kami napwesto. Sa likod bahay, sa kagubatan, wala kaming pinipiling lugar. Alam kong mali pero hindi namin maiwasan ni Den. Parang may nag-uugnay sa aming dalawa na hindi maputol-putol. Mga bata pa lang kami ay iba na pala ang aming pakiramdam sa isa't isa. At ngayon, na nagkita na kaming muli, saka lang namin nalaman na mahal na talaga namin ang isa't isa. Hindi bilang magpinsan, sa ibang uri ng pagmamahal, ngunit mali. At alam ko rin na malaking gulo ito pag nagkataon. Halos 1 buwan din sa amin si Den. Sa araw ng kanyang pag-uwi, umiyak ako. Napansin niyo ng aking ina. Sinabi ko lang na mamiss ko ulit si Den. Nangako naman siya na babalik siyang muli, tuwing bakasyon, at hindi mawawala ang aming ugnayan sa isa't isa. Dahil mahal niya ako at ipaglalaban niya ako kahit anong mangyari. Pero simula nang mag-start ang klase, hindi naman siya nagparamdam, hindi rin nag-chat or call. Binigay ko naman ang FB account ko, pero hindi niya ako ina-add friend. Hindi ko rin na ma-search ang name niya sa FB. Siguro ibang name ang gamit niya. Totoo kaya na mahal niya ako at babalikan? Or ginawa niya lang ako habang nagbabakasyon siya dito sa amin? Nalilito na ako, nakipag-break na ako sa BF ko para lang kay Den. Pero hanggang kailan ako maghihintay at aasa? Sana mapayuhan niyo ako, nagmamahal lang ako, salamat.